Sus, wala man lang akong makitang pagkain sa bahay ni Liu Qingqing. Gutom. Isang araw na akong hindi kumain. Ate Chingking, ang ganda mo. Gusto ko ring hawakan ka. Ay! Huwag mo akong basain. Huwag mo akong basain. Sino ka? Tulong. Patingin-tingin ka sa hipag ko habang naliligo. Papatayin kita sa suntok. Ate Qingqing, tigilan mo na. Ako si Xiaobei. Jiang Xiaobei. Bakit ka sumisilip sa akin habang naliligo? Hindi sinasadyang makita ka. Nagpunta lang ako para maghanap ng makakain at saka ako. Ate Qingqing, pasensya na. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Patawarin mo ako. Ang ganda ni Ate Qingqing. Sana siya ang asawa ko. Tumitingin ka pa, hindi ka mabuti sa murang edad. Mag-ingat ka, papagalitan kita kay Yuxuan. Lingling. Kalimutan mo na, palayain mo siya. Tumunog ang kampana, may nangyari kay Poguang. Ikaw bata, swerte mo ngayon, bilisan mo at umalis ka na. Jinyang magic kasama ang hininga. Alamin ang init ng pugon. Alam kung kailan aatras at susulong. 9-turn elixir, isang habang buhay. Sino ang nagsasalita? Punong barangay, ang haba ng buhay ng guro ng Poguang ay umiikli. Sa loob ng wala pang 3 taon, ang bagong pari ay pumanaw na. Kung wala ang guro ng Poguang, hindi mapagpapala ang nobya. Sa hinaharap, sino ang maglalakas loob na magpakasal sa ating nayon? Ang anak kong si Yuang ay ikakasal bukas. Ano ang dapat kong gawin? Guro Liu. Guro Liu. Mayroon na akong tamang tao. Talaga? Si Jiang Xiaobei ay kakakalabing 8 taon pa lamang. Paano ko siya makakalimutan? Taidan, pumunta ka sa bahay ni Jiang Xiaobei ngayon. Paano kung ayaw niya? Gusto ko. 6 na guro, punong barangay, ako, si Jiang Xiaobei. Lumaki akong kumakain sa daan-daang pamilya. Kung wala ang lugaw at pagkain mula sa mga taga-nayon, hindi ako mabubuhay ngayon. Ang aking buhay ay ibinigay ng nayon. Kaya kung makatutulong ako sa nayon, masaya akong gawin yon. Paano ko hindi ito gusto? Sige. Ang seremonya ng paghalili ay gaganapin bukas. Sige. Bilang isang mahirap na tao na nakatira sa kulungan ng baka, walang babaeng magpapakasal sa akin. Walang kahulugan ang mabuhay. Bilang isang guro ng Poguang, makakatulong ako sa mas maraming tao. Mas mabuti kaysa maging binata habang buhay. Bayan ng Taoyuan. Ang ika-32 henerasyon ng paghalili ng guro ng Poguang ay opisyal na nagsisimula. Ang bagong guro ng Poguang na si Jiang Xiaobei ay 18 taong gulang, kusang humalili bilang guro ng Poguang. Upang matiyak ang kaunlaran ng aming pamilya at kaunlaran. Panunumpa sa dugo. Xiaopeng. Ang pamilya Zhao ay nag-donate ng 5 mu ng matabang lupa. Ang pamilya Li ay nag-donate ng 10 tael ng pilak. Ang pamilya He ay nag-donate ng 1 kubo. Tapos na ang seremonya. Xiaobei, mula ngayon, ikaw na ang guro ng Poguang ng ating nayon. Ngayong gabi, ang pamilya Zhao ay pakakasalan ng babaeng Liu. Alam mo kung ano ang gagawin, tama? Alam ko. Hindi ko inaasahan yon. Ang una kong babae si Liu Qingqing. Jiang Xiaobei. Swerte mo talaga. Miss Liu, maghihintay ako dito. Huwag mong palampasin ang simula ng piging. Bakit ang basa ng kamay mo, Jiang Xiaobei? Yun. Huwag mong madumihan ang puting panyo.
Sinabi sa akin ni Master Liu. Huwag mo akong pilitin gamit si Master Liu. Si Master Liu ay kayang kontrolin ng lahat, ngunit hindi niya makontrol ang isang panyo. Ang panyong iyon ay ginagamit upang gamitin. Hindi ko masasabi sa iyo ng marami. Xiaobei, alam kong mahirap ka rin. Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, sa puso ko lagi kitang itinuturing na kapatid na lalaki. Ngayong gabi, kalimutan na lang natin ito ngayong gabi. Oh, imposible iyon. Kung nalaman ng mga taga-baryo na nilabag ko ang mga patakaran, hahampasin nila ako hanggang mamatay. May isang lalaki sa aming baryo na nagngangalang Li Qingshan na may pinag-aralan. Hindi niya pinayagan ang kanyang asawa na si Li Yulian sa gabi ng kanilang kasal. Hayaan ang master na Poguang na gawin ito. Pagkatapos ay namatay siya sa araw ng kasal sa kama. At nabaliw si Li Yulian. Nakakatakot yon. Magsimula na tayo ng mabilis. Kapag mas maaga itong matapos, mas maaga akong makakalaya. Hindi ako maaaring manatili rito kahit isang minuto. Ang itik na halos nasa kamay ko na ay halos lumipad na. Kaya hubarin mo na ang iyong damit ng mabilis. Ang mahiyaing itsura ng isang babae ay napakaganda. Jiang Xiaobei, bakit ka nagdurugo ang ilong? Oh, malamang kumain ako ng sobrang pampalusog sa gabi. Huwag mong alalahanin iyon. Mabilis mong hubarin ang iyong damit at humiga sa kama. Kung sasaktan mo ako, mapapahamak ka. Bakit hindi mo nakita ang dugo? Hindi ito gumana. Anong ginagawa mo? Magdamag na at hindi ka pa rin nagtagumpay. Hindi ako professional kaya normal lang. Normal lang na hindi ako nagtagumpay dahil walang karanasan. Bakit hindi natin subukan ulit? Ayaw ko. Aalis na ako. Naghihintay sa akin ang pamilya Zhao para simulan ng handaan. Sasabihin ko muna sa'yo, kung may mangyari sa asawa mo, hindi mo ako masisisi. Manahimik ka na. Binabalaan kita, walang kwentang mga salita, huwag mo nang ulitin yan. Pwede na bang umalis si Miss Liu? May ipinadala ang pamilya Zhao para mangulit. Ay, sandali lang, darating na. Anong ginagawa mo? Abutin mo ako ng kamay mo. Kung maglakas loob kang sabihin ito kanino man ako. Ang galing niyang manakit ng tao. Sige, lahat mag-enjoy sa inyong pagkain at inumin. Xiaobei, bakit nandito ka lang? Ikaw ang benefactor ng pamilya Zhao. Halika, umupo at uminom. Isa ka lang batugang pulubi. Pakisuyo, umupo ka sa pangunahing mesa. Ate Lingling, master na ako ng Poguang ngayon. Pag ikakasal ka, hindi mo ba ako ilalagay sa pangunahing mesa? Ayokong umupo kasama ka, Jiang Xiaobei, pervert. Halika. Yuang, halika rito. Mag-toast kay Xiaobei. Kuya, salamat sa pagtulong mo sa akin. Inumin ko ito, ikaw bahala sa gusto mong inom. Yuang, hindi ka na dapat uminom. Malalasing ka pag uminom ka pa. Isang baso lang naman. Sobrang protektado mo siya. Papainumin ko siya. Sige bro, inom pa tayo isa. Halika. Sige na, okay lang. Cheers.
Halika. Mga kaibigan, ipagbunyi natin sila o sige itaas ang baso. Sige, tara. Yuang. Sige. Jiang Xiaobei, hindi kita papakawalan. Bakit parang may kakaiba sa dalawang ito? Ang unang lalaki ni Liu Qingqing dapat ay akin. Hindi ko alam kung lalapit si Zhao Yuang sa akin kung maghihiganti ba siya. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo siyang hawakan. Panaginip lang yon. Si Xiaobei ay nasa gulo. May nangyari. Namatay si Zhao Yang sa gabi ng kasal. Si Liu Qingqing ay iginali ng pamilya Zhao. Gusto ni Master Liu na pumunta ka roon agad. Ipagtitiwala ba ako ni Liu Qingqing? Maari na lang akong tumakas. Pero kung aalis ako, mapapahamak si Liu Qingqing. Maaari na lang akong mamatay. Ako ang mananagot. Isang tunay na lalaki, hindi ko pwedeng sisihin ang babae para sa akin. Sige, darating ako agad. Ang aming pamilya, Zhao, anong kasalanan ang nagawa namin? Kahapon ay may kasal lang kami at ngayon ay may libing. Liu Qingqing, pinatay mo ang kapatid ko. Dahil lahat sa iyo, pokpok, papatayin kita sa pambubugbog. Tama na o papatayin mo siya. Pinatay ng babaeng ito ang kapatid ko. Masyadong magaan ang pagpatay sa kanya. Jiang Xiaobei. Jiang Xiaobei, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Bakit biglang namatay ang kuya ko? Jiang Xiaobei, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari kagabi? Mamatay ka na lang. Ako ang may kasalanan. Dahil lahat sa akin. Dahil ayaw ko na hawakan ako ni Jiang Xiaobei na naging dahilan kay Yuhang. Liu Qingqing, hindi ko inaasahan na talagang pinatay mo ang kapatid ko. Kailan ka nagkasala ang pamilya, Zhao? Bakit mo sinaktan ang anak ko ng ganito? Ito ang unang pagkakataon ko na pumatay. Nabigo ako dahil wala akong karanasan. Wala itong kinalaman sa kanya. Hahaha, ikaw na maliit na bastardo. Wala kang ang kakayahan na ito. Tito, narinig mo ba? Dahil lahat kay Jiang Xiaobei, wala siyang kakayahan. Ayon sa kaugalian ng aming nayon, ang isang bastardo na tulad niya ay dapat sunugin hanggang mamatay. Punong barangay, guro ng ika-6, kailangan mo akong tulungan. Namatay lang ang dating tagabasag ng liwanag. Ngayon gusto nilang sunugin si Jiang Xiaobei. Kung may babae sa hinaharap na mag-aasawa nang walang tagabasag ng liwanag, Guro ng ika-6. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, mamamatay ako dito ngayon. Tama yan. Ngayon, dapat mong bigyan kami ng paliwanag. Si Jiang Xiaobei ay dumanak ng dugo at yumuko ang mga taga-nayon sa kanya. Paano tayo makakauwi nang hindi siya sinusunog ngayon? sige, Si Liu Qingqing ay isang batang babae. Siya ay mahiyain at walang muwang. Hayaan na lang natin siya sa babala. Kasalanan ko lahat. Ang aking hindi pagsang-ayon na makipagtulungan ang nagdulot ng pagkabigo ng paglalantad. Ako ang mananagot sa lahat. Si Liu Qingqing ay malapit ng mamatay. Pinoprotektahan mo pa rin itong si Jiang Xiaobei. Sa palagay ko, matagal na kayong magkasabwat. Sadyang pinatay mo ang aking kapatid. Gusto mong magtakas kasama itong bastardo. Naninirang puri ka sa akin. Nangangatwiran ka pa rin. Sa kasalan ng aking nakatatandang kapatid na lalaki, napansin ko na may interes ka sa bastardo na ito. Ano, may gusto si Liu Qingqing sa akin? Mas gugustuhin pa niyang sunugin hanggang mamatay para protektahan ako. Ako, Jiang Xiaobei, walang pagsisisi sa kamatayan. Tigilan na ang pagtatalo. Tama yan. Ang batas ng mga ninuno ay hindi maaaring labagin. Ang pagpapabaya ng imperial na guro ay nararapat parusahan. Sunugin silang pareho hanggang mamatay.
Jiang Xiaobei, wala kang mga magulang at lumaki kang kumakain sa maraming pamilya. Naging tagabali ka ng liwanag pero wala kang kakayahan. Ayon sa kaugalian ng nayon, kung ang tagabali ng liwanag ay nabigo, dapat sunugin hanggang mamatay. Sayang at nabigo ang pagbali ng liwanag. Sabi nila, hindi nakipagtulungan si Liu Qingqing na nabigo ang pag-iilaw. Sinabi ko na dati, hindi mababago ang batas ng mga ninuno. Ayokong mamatay. Mas gusto ko pang sunugin hanggang mamatay. Nakakatakot isipin. Xiaobei? Sobrang takot ko. Liu Qingqing, pasensya na Jiang Xiaobei. Kung may susunod na buhay, ikaw ay magiging asawa ko. Pakikitunguhan kita ng maayos. Jiang Xiaobei? Kung may susunod na buhay, magsisilang ako ng 10 o 8 anak para sa'yo. Mapapagod kita. Sige. Dahil sinabi mo yan, hindi ka maaaring magsinungaling sa akin. Kuya, naipaghiganti kita. Pag-awit ng opera. Baliw si Jiang Xiaobei. Sino ang nagsabing hindi? Nasunog siya hanggang mamatay noong bata pa. Sayang naman. Pag-awit ng opera. Pag-awit ng opera. Si Yuhang ay makapagpapahinga na sa kapayapaan. Pag-awit ng opera. Pag-awit ng opera. Pag-awit ng opera. Xiaobei! Pagpalain ang aking nayo ng tauyuan. Haha, itong ginintuang liwanag. Ito ang ginintuang liwanag ng araw. Tanging ang tagapagputol ng liwanag ng tadhana ang makakakuha nito. Si Jiang Xiaobei ba ang tagapagputol ng liwanag ng tadhana? Si Jiang Xiaobei ang tagapagputol ng liwanag ng tadhana. Natagpuan ko talaga ang maalamat na tagapagputol ng liwanag ng tadhana. Kung ganon ikaw, Jiang Xiaobei, ikaw ang unang henerasyon ng tagapagputol ng liwanag ng tadhana. Pagtuunan mo ang iyong enerhiya at iisang isip, tanggapin mo ang aking pamana. Ako ang unang henerasyon ng tagapagputol ng liwanag ng tadhana. Bilisan mo at yumuko at sumuko. Salubungin ang Panginoon ng tadhana. Lahat huwag kayong padaya sa mga daya ni Jiang Xiaobei. Hindi ba ninyo iniisip? Sa batang ito, paano siya magiging maalamat na tagapagputol ng liwanag ng tadhana? Buwisit! Walang respeto sa tagapagputol ng liwanag ng tadhana. Hindi sapat ang mamatay ka ng 10,000 beses. Kapitan ng baryo, nalilito ka. Lahat kayo ay naloko ng batang ito. Pinagmasdan ko si Xiao Jiang na lumaki mula nung bata siya. Paano siya biglang naging tagapagputol ng liwanag ng tadhana? Ito ay masyadong kakaiba. Bumaba na ang Tianming na tagapagputol ng liwanag ng tadhana. Ito ay isang malaking pagpapala para sa ating nayon ng taoyuan. Kung kayo ay walang galang, magagalit ang mga Diyos. Jiang Xiaobei. Hindi, Guru Jiang, tanggapin mo ako bilang iyong alagad. Sumigaw lang ang babaeng ito para sunugin ako at si Liu Qingqing hanggang mamatay para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Pero biglang gusto maging alagad ko. Kalimutan mo na, may utang ako kay Qiu Zhao para dito. Ipinapangako ko sa'yo. Salamat, Guru. Lingling, ang kapatid mong lalaki ay natutulog pa sa kabaong at hindi pa lumalamig ang kanyang mga buto. Paano mo sasambahin ang isang kaaway bilang yung guro? Tatay, si Jiang Xiaobei ay isa ng tagaputol ng tadhana at ang buong nayon ay nasa kanyang panig. Matututo ako sa kanya. Matututo ako ng kung fu, ngunit makakahanap din ng pagkakataon para sa paghihiganti. Iyan lang ang paraan. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat. Tara na, Jiang Xiaobei, tigit. hindi ka ba pumapayag? Gusto mo pa bang lumaban sa akin? Ang Liu Qingqing na iyon ay sa aming pamilya Zhao, binayaran namin siya. Kailangan niyang bumalik kasama namin upang alagaan ang aking tiyo hanggang sa siya ay pumanaw.
Bakit nandito ang buong nayon? Anong balak mo? Alam ko kung ano ang balak mo. Kung maglakas loob kang magsabi pa, pipilayan kita. Ang aking ama ang pinuno ng pamilya, hindi ka dapat magsalita dito. Tatay, ano ang sabi mo? Huwag banggitin ang malas na ito. Hindi siya karapat-dapat sa aming pamilya, Zhao. Umalis ka, umalis ka. Kasalanan mo lahat. Minamaliit ako ng buong nayon. Ayaw din ako ng pamilya Zhao. Ayaw din ako ng mga magulang ko. Hindi man lang nila ako pinuntahan noong susunugin na ako. Wala na akong tahanan ngayon. Uwi na tayo. Jiang Xiaobei, kung maglakas loob kang mangapi sa akin, bastardo ka. Talaga ngang nagkaroon kayo ng relasyon. Liu Qingqing, maghintay ka lang at makikita mo. Halika dito. Hubarin mo ang iyong damit. Ikaw. Ano ang gusto mo? Hindi mo ba sinabi na gusto mong manganak ng 10 sanggol at 8 anak? Sinabi ko sa susunod na buhay. Ngunit hindi sa buhay na ito. Huwag kang gumawa ng kahit anong padalos-dalos. Kung hindi mo hubarin ang iyong damit, paano kita lalagyan ng gamot? Kung hindi kita lalagyan ng gamot, mamaga ang iyong sugat. Paano ka mangang anak para sa akin? Para lang sa paglalagay ng gamot. Umikot ka? Nakita ko na lahat ng dapat makita sa katawan mo. Oh, umikot ka. Oh, iikot ako, iikot. Umikot ka. Binabalaan kita. Kung mangahas kang tumingin sa paligid, bubunutin ko ang iyong mga mata. Ching-ching, pinahirapan kita. Ako, Jiang Xiaobei, sumusumpa. Magiging mabuti ako sa iyo sa buong buhay ko. Ayaw kong maging mabuti ka sa akin. Lagyan mo ako ng gamot ng maayos. Kung saktan mo ako, patay ka. Aray, Jiang Xiaobei, dahan-dahan lang. Sige. Sabi mo wala kang ibang babae, nahuli kitang may kasalanan. Anong ginagawa mo? Zhao Lingling, bakit ka nandito? Nandito ako para matuto. Hindi ako aalis hanggat hindi ko natutunan ng magic. Hindi ako aalis. Sip-sip ka? Liu Qingqing, anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na isa kang kaibigan kapag may kailangan ka lang. Noong wala pang kapangyarihan si Xiaobei, lagi mong sinasabi na ipaghihiganti mo ang kapatid mo. Ngayon nakikita mong hindi na siya tulad ng dati, sobrang sabik mong pasiyahin siya. Sip-sip ka. Liu Qingqing, akala ko talaga malandi ka. Hindi pa lumalamig ang bangkay ng kapatid ko. Lumalapit ka ulit para akitin ang master ko. Malandi ka. Ikaw, Wala talaga akong ginawa. Tinulungan ko lang si Chingking maglagay ng gamot. Hindi, Liu Qingqing. Siya ay miyembro ng aking pamilya, Zhao. Hindi dapat sila mag-isa. Ang lalaki at babae ay hindi dapat maghawakan. Ako na ang maglalagay ng gamot. Natapos ko na ang paglalagay ng gamot. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. hindi ka welcome dito. Master, hindi mo ba tinatanggap si Lingling? Haha, ako. Siyempre, okay lang matuto ng skills pero hindi naman kailangang pumunta ng gabi na. Master, gabi na. Hindi ligtas para kay Lingling na umuwing mag-isa. Hindi mo naman talaga ako palalayasin, di ba? Dahil sinabi mo yan, paano kung tayong tatlo? Matulog ng sabay. Anong sinabi mo? Ilayo mo ang iyong mapagkunwari at artipisyal na itsura. Walang lalaki dito. Maswerte ka na nailigtas ka ni Jiang Xiaobei ngayon pero hindi ka ganon kaswerte sa hinaharap. Pasensya na sa nangyari sa kapatid mo. Babawi ako sa'yo. Sino ang may gusto ng kabayaran mo? Mabubuhay ba ng kabayaran mo ang kapatid ko? Liu Qingqing, ito pa lamang ang simula.
Magandang umaga, Guro. Xiaolingling. Guro, ito ang Guihua White Fungus Porridge na ginawa ko para sa'yo. Inumin mo habang mainit. Oh, Mukhang mali ang oras ng pagdating ko. Chingking, nandito ka rin pala. Kahit ano pa man, hindi ako matatalo sa babaeng ito. Xiaobei, ito ang sabaw ng manok na ginawa ko para sa iyo. Subukan mo habang mainit. Oh, Guro, ang lugaw ni Linlin ay napakatamis. Buksan mo ang iyong bibig. ano bang nangyayari sa dalawang babaeng ito ngayon? Sobrang nakakalungkot. Jiang Xiaobei, huwag mong kalimutan, ako ang iyong kababata. Ano ang mali sa pagiging kababata? Paano magiging malapit ang guro at alagad? Tama, Guro? Jiang Xiaobei, tinatanong kita ngayon ikaw ba ay pumili sa kanya o sa akin? Guro, pakisabi sa babaeng ito ako o siya. Tigilan nyo na ang pagtatalo, nakakainis na. Gusto kong tumahimik. Narinig mo ba? Sinabi ng guro ko na ayaw kang makita. Bakit nandito ka pa? Jiang Xiaobei, ikaw ay gago. Liu Qingqing, kung wala si Jiang Xiaobei, tingnan ko kung ano pa ang iyong masasandalan. Hoy, Ching-Ching. Guro, matagal na akong nandito. Kailan mo ako tuturuan ng kung fu? Wala akong mood na turuan ka ngayon. Guro, gusto ni Lingling matutunan ito ngayon. Ngayon, Oh, hoy? Ito ay utang na dapat bayaran. Tara na. ang ganda. Guro, paano mo natagpuan ang lugar na ito na may natural na enerhiya? Napakaayos na lugar. Lingling Jinyang Shenggong ay matigas at dominante. Hindi ito angkop para sa mga babae na magsanay. Gayunpaman, nakaisip ako ng paraan na angkop para sa mga babae, ngunit ang proseso ay napakasakit. Natatakot ka ba? Guro, hindi ako natatakot. Huwag kang mag-alala. Ako ang magiging tagapagtanggol mo upang protektahan ka. Ngunit dapat mong tandaan, dapat walang paggagambala. Kung hindi, mawawala ang iyong kapangyarihan o mamatay pa. Sige, Guro. Alam ko, simulan na natin ng mabilis. Isa pa. Ang pagsasanay na ito ay kombinasyon ng yin at yang. Kailangan nating hubarin ang ating mga damit para magsanay. Ano? Hubarin ang damit. Kailangan kong matutunan ang mahiwagang kakayahan ng mas maaga para makaganti kay Liu Qingqing. Lingling, bakit hindi na lang kita turuan ng iba? Guro, ako. Huhubad na ako. Simulan na natin. Ang ganda ng katawan ni Lingling. Guro, nanonood ka pa rin. Oh, simulan na natin ngayon. Lingling, sundan mo ako sa pagbigkas ng mantra. Kapangyarihang mahika ng Jinyang, sundan ang hininga. Banal na sining ng Jinyang, sundan ang hininga. Alamin kung kailan aatras at susulong. Alamin kung kailan aatras at susulong. Ang eliksir ng siyam na pag-ikot, ang sigla ng buhay na ito. Mamaya, titipunin ko ang espiritual na kapangyarihan ng Jinyang sa aking palad. Painitin ko ang iyong mga meridian gamit ang espiritual na enerhiya. Kailangan mo lang bigkasin at paikutin ang espiritual na kapangyarihan. Guro, naiintindihan ko. Simulan na natin. Lingling, tiis lang. Isang hakbang na lang ang natitira. Guro, sobrang sama ng pakiramdam ni Lingling. Lingling, itutok mo ang iyong isip. Magtuon ka. Lingling, ayos ka lang ba? Guro, sobrang hindi komportable si Lingling. Mamamatay ba si Lingling? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Guro, tila nagtagumpay si Lingling. Binabati kita, Lingling. Sa kaunting pagsasanay, magiging dalubhasa ka sa sining panlaban na ito. Guro, sobrang lamig ko. Lingling, naglinang ka lang ng tunay na ki. Normal lang na mainit at malamig ang iyong katawan. Huwag kang mag-alala. Wala pang nagmalasakit sa akin at nag-alaga sa akin na tulad mo.
Guro, napakabait mo kay Lingling. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw lang ang aking nag-iisang apprentice. Hindi kailanman labis para sa akin ang gawin iyon. Malapit na ang oras. Dapat pumunta si Liu Qingqing upang kunin ang lambat. Dapat akong pumunta at tingnan. Sinabi ni Jiang Xiaobei na magiging mabuti siya sa akin magpakailanman. Pero nang dumating si Zhao Lingling, hindi siya nagsalita para sa akin. Napakasama niya. Ganda, huwag kang magmadali. Umalis ka sa daan. Huwag mo akong hawakan. Gusto ko ang babaeng masigla. Buhatin siya para sa akin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, gago ka. Ganda, kapag lumalaban ka lalo akong nasasabik. Teka, Zhao Lingling, Liu Qingqing, hindi ko inaasahan na darating ka sa ganitong araw. Zhao Lingling. Lahat ay inayos mo. Hindi masyadong bobo. Hindi ko mapapatawad ang pagpatay sa kapatid ko. Kaya sinadya mong lumapit kay Jiang Xiaobei at pagkatapos ay pinalayas ako. Lahat para ngayon. Oo, matututunan ko ang mahika. At haharapin kita, puta ka. Bakit hindi gawin? Zhao Lingling, napakasama mo. Talagang nagkamali si Xiaobei sa'yo. Bilisan mo. Mag-ingat ka, huwag mo siyang patayin. Huwag kang mag-alala, napakaganda niya. Siguradong magiging banayad ako sa kanya. Namatay ng napakalungkot ang kuya. Kaya hayaan mo akong tamasahin ito para sa kanya. Buwisit. Hayaan mong bigyan kita ng kilig. Bitawan mo ako. Chen Yunfei, lumampas ka na. Hindi ba ito ang napagkasunduan natin? Anong pinagkaiba? Hindi ba hiniling mong turuan ko siya ng leksyon? Ganito ko siya tinuturuan. Hindi ba mas kahanga-hanga yon? Hiniling ko lang na turuan mo siya ng leksyon para ipaghiganti ang aking kuya. Ayoko ng sobra. Lingling, nagsiselos ka ba? Oo, malapit na tayong magpakasal. Ayaw mong makita akong nagiging malapit sa ibang babae na naiintindihan naman. Pwede kayong dalawa na magkasama. Hindi ako tutol. Kaya kong subukan ang double flight ng nag-iisang gansa. Umalis ka na dito. Malapit na tayong magpakasal. Sandali lang naman. Kung alam ko lang na ganyan ka, hindi na sana ako humingi ng tulong sa'yo. Ngayon mo lang nalaman. Huli na, haha. Pareho kayong nasa palad ko na ngayon. Hindi kayo makakawala sa aking mga palad. Buwisit dahil ganyan ka. Tikman mo ang kapangyarihan ng Jinyang Divine Art. Aray, halika. Boss, Paano nangyari yon? Ikaw? Natutunan ko ang Jinyang Divine Art. Kung gusto mong umiwas, umalis ka na. Halika, halika, halika. Ito, Hindi ka ba magaling lumaban? Sige, lumaban ka. Ako. Papatayin kita. Liu Qingqing, ako talaga ang unang nanakit sa'yo. Bakit mo ako iniligtas? Hindi mo ba ako pinrotektahan kanina? Kahit hindi ako ang asawa ng amo mo, ako pa rin ang bayaw mo. Dapat kitang protektahan sa damdamin at sa luhika. Chen Yunfei, hindi ka ba lalapit para sa akin? Pakawalan mo si Lingling. Wala sa inyong dalawa ang makakatakas. Ngayon, gusto ko kayong dalawang magmakaawa sa ilalim ko. Dalhin nyo. Ano yan? Hahaha. Zhao Lingling, Liu Qingqing. Liu Qingqing. Liu Qingqing, Zhao Lingling. Sumakay ka sa kotse at dadalhin kita para hanapin sina Zhao Lingling at Liu Qingqing. Sige. Chen Yunfei, gago ka. Mamamatay kang masama. Haha, mamatay sa ilalim ng peony. At maging multo. Hoy, tigilan mo ang kalokohan. Magtrabaho na tayo. Xiaobei, Okay ka lang?
Amo, mag-ingat ka. Guro, Apprentice, Lingling, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi kita hahayaang masaktan. Ching-ching, okay ka lang? Mahalaga sa'yo ang iyong mabuting apprentice. Aray, sinong bulag ang nangahas na manakit sa akin? Ako, Jiang Xiaobei. Ikaw, isang talunan nangahas kang manakit sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Pagod ka na bang mabuhay? Jiang Xiaobei, nagkaroon ka lang ng swerte na maging light breaker. Hindi mo alam ang iyong sariling bigat, nangahas kang sirain ang magandang gawa ni Faye. Ako, Jiang Xiaobei, napupuot sa mga duwag na nang-aapi sa kababaihan. Ngayon, inaapi mo ang babae ni Jiang Xiaobei. Ngayon, gagawin ko ang hustisya para sa langit upang turuan ka ng leksyon. Jiang Xiaobei, naghahanap ka ng gulo. Huwag mo akong sisihin. Halika. Ang tatay ko ay si Chen Erhe. Nangahas kang manakit sa akin. Huli ka na. Ngayon, ikaw ay aking tuturuan ng leksyon para sa iyong tatay. Seryoso ka. Hindi mo ako mapapatay. Guro, teka. Lingling, ginawan ka niya ng ganito. Bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Guro. Magmadali ka at umalis. Tatandaan ko ang utang na ito kay Jiang Xiaobei. Umalis na, 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 umalis na. Guro, paano ninyo kami natagpuan? Ibinigay sa akin ng babaeng yon. Uy, Master, paano mo kami natagpuan? Isang babae ang naghatid sa akin dito sa motorsiklo. Salamat sa pagsakay mo sa akin. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ate Chian Kian, bakit ka narito? Magkakilala kayo? Ikaw si Jiang Xiaobei? Ha, anong meron? Narinig mo na ba ang alamat ko? Ako, Uy, Sasampalin kita dahil pinatay mo si Yuhang. sino ka? Bakit mo sinaktan si Xiaobei? oh, Sasampalin kita dahil kinuha mo ang hipag ni Lingling. anong kinalaman ko dyan? Lingling, sumama ka sa akin. Ate Chian Kian, hindi ako sasama sa'yo pabalik. Sasampalin kita dahil sinira mo ang buhay ni Lingling. Buwisit, hindi ako nananakit ng babae pero kung gagawin mo ito, hindi na ako magiging magalang sa'yo. Anong gusto mo? Anong problema mo? Takot talaga ako sa inyong mga babae. Bakit ka ganyan? Hindi ba pwedeng mag-usap na lang tayo? Ano pang sasabihin sa ganyang walang hiya? Lingling, umuwi ka na sa akin. Lingling, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka magiging masaya kung pakakasalan mo siya. Bastos siya. Oo, Lingling, ito ay tungkol sa kaligayahan mo sa buong buhay mo. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Lingling, kahit hindi mo isipin ang sarili mo, dapat mong isipin din ang iyong tiyuhin. Nakalimutan mo ang sakit ng iyong ama na nangangailangan ng paggamot mula sa ama ni Chen Yunfei. Kaya kong gamutin ang sakit ni Chujao. Ako, Anong kalokohan ang sinasabi mo? Pinatay mo ang kapatid ni Linlin at hindi pa iyon sapat. Ngayon gusto mo pang patayin si Chuzao? Kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan kung may mangyaring mali? Hindi kasalanan ni Xiaobei iyon. Pinatay ko si Yuhang. Tatanggapin ko ang anumang gawin ng pamilya Zhao sa akin. Kayo dalawa ay hindi mabuting tao. Sige, tumigil na kayo sa pagtatalo. Ate Chingking, dahil tinanggap mo ang sampal para sa akin, pinatawad na kita. Ang bagay tungkol sa aking kapatid, hindi ito pwedeng maging kasalanan mo lahat. Ikaw at ang master ay naging mabuti sa akin, ngunit gusto ko pa ring pakasalan si Chen Yunfei. Ate Chian Kian, umalis na tayo. Sige. Lingling? Lingling. Xiaobei, kailangan mong humanap ng paraan para mailigtas si Lingling. Ang Chen Yunfei na iyan ay isang hayop. Hindi mo siya pwedeng pakasalan sa kanya. huwag kang mag-alala. Apprentice ko si Lingling. Protektahan ko siya kahit ano mangyari.
Oh, Lingling ko, bakit ka na naman umiiyak? Halata sa'yo na may gusto ka kay Jiang Xiaobei. Kung nagsisisi ka, isama na kita ngayon. Pero kung aalis ako, ano ang mangyayari sa tatay ko? Si Chen Erhe lang ang makakapagpagaling sa sakit ng tatay ko. Ano bang maganda kay Jiang Xiaobei? Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo maintindihan. Siguro ang pinakamabuting tao sa mundo. Kung may gusto kang gawin, gagawin niya ang lahat para tulungan ka. Kapag nasa panganib ka, ipagtatanggol ka niya. Sa madaling salita, basta nakaugnayan mo siya, sa mundong ito, wala nang ibang lalaki sa paningin mo. Guro, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, hindi kita pababayaang masaktan. Ang galing-galing ba talaga ng lalaking iyon na kaya niyang kalimutan ni Lingling ang paghihiganti sa pagkamatay ng kapatid niya? Lingling, mamayang gabi, hindi ka ba pupunta kay Jiang Xiaobei para putulin ng liwanag? Sabi niya dati may paraan siya. Bakit hindi mo pag-usapan ulit? Baka may perpektong solusyon. Hindi! Hindi natin pwedeng isali siguro, mapapahamak siya. Paano kung mamayang gabi ilabas natin si Lingling sa baryo? Mas mabuti iyan kaysa panoorin siyang tumalon sa apoy. Kakausapin ko siya mamaya. Sana magbago ang isip niya. Oh! Xiaobei, tingnan mo darating si Lingling. Mamayang gabi kailangan mong kumbinsihin siya ng maayos. Makikipag-usap ako sa kanya ng maayos mamaya. Tagaputol ng liwanag, ang anak ng pamilyang Zhao na si Zhao Lingling ay dumating para tumanggap ng seremonya. Pakiusap, tanggapin ang tagaputol ng liwanag. Mukhang ang ating tagaputol ng liwanag ay magtatrabaho na naman. Huwag kang gaya ng dati sa pagkakataong ito. Guro, hindi pa ako handa. Lingling. Talaga bang desisyon mo na pakasalan si Chen Yunfei? Sa totoo lang, kaya kong pumunta. Guro, huwag na po kayong magsalita. Nagdesisyon na ako. Nagdesisyon ka na. Hindi mo ba alam kung sino si Chen Yunfei? Bakit mo pinipilit na pakasalan siya? Guro, nawala na ang kapatid ko. Paano ko mapapanood ang tatay ko na magka-aksidente ulit? Lingling, kailangan mong magtiwala sa akin. Iwan mo sa akin ang lahat. Tiyak na gagawin kitang... Guro, ngayong gabi ay gabi ng kasal ni Lingling. Pagkatapos inumin ang basong ito ng alak, makapag-aasawa si Lingling nang walang pagsisisi. Sige. Guro, nais ko kayong maligayang pag-aasawa. Inumin ko ito. Guro, nakakasawa kayo. Hindi kayo pwedeng uminom ng ganito. Paano ba dapat inumin? Sa gabi ng kasal, syempre dapat uminom ng isang baso ng alak. Lingling. Anong klaseng alak ito? Bakit ang init ng pakiramdam ko? Guro, lagi ba kayong magiging mabuti kay Lingling? Kailan ba nagsinungaling siguro kay Lingling? Alam ko na, hindi ako kailanman lolokohin ni Guro.
Ling, ano ang ginagawa mo? Guro, ito ang unang pagkakataon ni Lingling. Dapat kayong maging mahinahon, takot ako sa sakit. Guro, Ling, hindi ko kaya ito. Guro, hindi mo na ba gusto si Lingling? Hindi. Paano naman hindi gusto ni Guro si Lingling? Guro, ikaw ay isang tagasira ng liwanag. Hindi ba natin ginagawa ang dapat nating gawin? Ayaw mo rin ba kay Lingling? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Guro. Basta huwag mong ayawan si Lingling. Dapat mo akong kunin, guro. Ling. Guro, kung maari. Gusto ko talagang makasama ka ng matagal. Bakit ako mahina? Ling, huwag kang umalis. Huwag kang pakasal kay Chen Yunfei. Guro, pasensya na. Ito ang aking pinili. Ayokong isama ka sa gulo. Dumating na ang magandang oras para sa babaeng Zhao. Nagpadala na ang pamilya Chen ng tao para mangulit. Maglaro tayo ng mga kalokohan sa babaeng ikakasal. Maglaro tayo ng mga kalokohan sa babaeng ikakasal. Maglaro tayo ng mga kalokohan sa babaeng ikakasal. Tidan, pinapakialaman mo ang silid kasalan ko. Gusto mong lumaban? Hoy bayaw, wag mong sabihin iyan. Hindi pa kami tapos uminom. Nagmamadali ka ng manggulo. Mga lalaki kayo pero hindi kayo marunong umasta. Titingnan ko kung sino ang magloloko sa kwarto ni Lingling. Jiang Xiaobei, anong oras na at natutulog ka pa? Jiang Xiaobei, gumising ka, Jiang Xiaobei! Ling. Lingling pa rin. Malapit na siyang maging asawa ng pamilya Chen. May isang taong mahimbing pa ring natutulog. Ang kasal. Ay nako, nagsimula na ba ang kasal? Malapit nang matapos ang kasal. Malapit nang maluto ang kanin. Chen Yunfei, ano ang gusto mong gawin? Ano ang ginagawa mo? Ang tatay ko ay naghihintay na magkaroon ng apo. Hahaha. Aray, Kung lalapitan mo ako, magpapakamatay ako para sa'yo. gusto mong mamatay? Asawa mo na ako ngayon. Huwag mong kalimutan. Ang sakit ng tatay mo ay kailangan pa ring gamutin ng tatay ko. Jiang Xiaobei, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para pigilan sina Chen Yunfei at Ling na magpakasal. Wag mong isipin na ikaw ay isang panggulo na magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo, umalis ka. Sa dami namin, hindi ka ba namin mapipigilan? Dahil gusto mong makakita, makikipaglaro ako sa'yo. Halika. Sino ang mga hasgumalaw? Xiaobei. Xiaobei, bitawan mo ako. Xiaobei, mali ako. Gusto ko pa ring makita ang iyong suwail na hitsura. Gusto mo rin akong pigilan? Master, tulungan mo ako. Master, iligtas mo ako. Sinabi ko, Jiang Xiaobei, sobra ka na. Paano mo nagawang nakawin ng nobya? Ikaw ay walang hiya. Paano mo nagawang abusuhin si Ling ng ganito? Hindi kita hahayaan. Kami ay legal na mag-asawa. Paano mo nagawang makialam? Tumahimik ka. Ngayon ako na ang bahala. Hindi. Zhao Lingling, isipin mo munang mabuti. Kung lalabas ka ngayon ang bagay tungkol sa iyong ama, hindi ko matitiyak ang anuman. Master, umalis ka. Ito ang buhay ni Lingling.
Si Chen Erhe ay isang sikat na doktor sa loob ng 10 milya at 8 bayan, kahit ang direktor ng ospital ng lungsod ay kanyang alagad. Kung hindi ko pakasalan si Chen Yunfei, hindi pa banggitin na hindi gagamutin ng kanyang ama ang aking ama. Natatakot ako na ang mga tao sa buong Nan Province. Walang sino man ang gugustuhin gamutin ang aking ama. Oo, Jiang Xiaobei, ang aking ama si Chen Erhe ay ang medikal na santo ng Nansheng. Kahit sino ay magbibigay ng respeto sa aking pamilya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung magsisi ka ngayon luhod at magkotaw at tawagin mo akong lolo, baka isaalang-alang kong iligtas ang iyong buhay. Aray, 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 aray. Chen Yunfei, kung maglakas loob kang magsalita pa, sasabihin ko sa'yo, hindi kita hahayaang makatakas ng ganun kadali. Huwag kang mag-alala, kaya kong gamutin ang iyong ama. Master, marunong kang magpagaling ng sakit. Hindi lang ako marunong magpagaling ng sakit, kundi kaya ko ring pabatahin ang iyong ama ng 10 taon. Jiang Xiaobei? Hindi mo ba nakita si Lingling kung gaano siya pinahirapan ni Chen Yunfei? Bakit mo ako pinipigilan? Jiang Xiaobei, nandito ako para tulungan ka. Dali, dalhin natin si Lingling. Jiang Xiaobei, ano ang ginagawa mo dito? Tay, binugbog ako. Lingling, paano mo nagawang saktan si Yunfei? Tay, hindi ko gusto si Chen Yunfei, ayaw kong pakasalan siya. Walang hiya ka! Wala kang pakialam sa tatay mo! Xiao Zhao, alam ko ang sitwasyon mo. Pero kahit gaano kataas ang kakayahan ni Chen Erhe sa medisina, hindi mo dapat ipagbili ang sarili mong anak. Ang pamilya Chen at Zhao ay nagkakaisa. Sila ay perpektong magkatugma, ngunit sa iyong pananalita, ito'y naging pagbenta ng anak mo para sa kanyang ikabubuti. Oh, Xiaobei, hindi ko lang maintindihan. Ano ba ang ginawa ng pamilya Zhao para masaktan ka? Tungkol sa bagay ni Yuang, hindi ko na itinuloy hanggang sa dulo. Kahit ang batang si Liu Qingqing, pinalaya ko siya dahil sa iyong pagiging light breaker. Ano pa ang hindi mo gusto? Bakit mo sinasaktan ng pamilya Zhao ng matagal na panahon? Si Chen Yunfei siya ay isang walang kwenta. Oo, Xiao Zhao, tingnan mo ang ginawa niya kay Lingling. Hindi natin dapat hayaang pakasalan ni Lingling ang ganyang hayop. Sa ugali ng anak mo, sa tingin ko hindi dapat magpakasal ang dalawang pamilya natin. Kalimutan na. Hindi ikaw ang magpapasya. Halika rito, dali. Tay, kung sino ang gusto kong makasama, ako dapat ang pumili, ako ang magdedesisyon. Chow Lingling, wala kang pakialam sa buhay ng tatay mo. Mahal kong biyenan, mahal kong biyenan. Tito Chen, kumusta na ang tatay ko ngayon? Ngayon ka lang nagmalasakit sa tatay mo. Kanina lang, hindi ba gusto mong tumakas kasama ang lalaking yon? Sige, magpatuloy ka. Ang dibdib ng tatay mo ay barado at may atake sa puso at sa baga. Binigyan ko lang siya ng acupuncture para makapit. Natatakot ako na wala na siyang gaanong panahon. Tito Chen, bakit hindi mo ulit tingnan? Huwag kang magmadali sa konklusyon. Jiang Xiaobei, pinag-aalinlanganan mo ba ang aking kakayahang medikal? Hindi naman sa pinag-aalinlanganan ko ang kakayahan mo sa medisina. Ngunit ngayon may mga taong gumagamit ng pagpapanggap na paggamot. Pero talagang nagsasamantala sa mga tao. Ano ang ibig mong sabihin? Iba lang ang opinyon ko sa'yo. Sa tingin ni Tito Chen ay hindi ito magagamot. Pero sa tingin ko kaya ko. Hayaan mo akong subukan. Nanaginip ka, alam ng lahat sa nayon ng tauyuan na ikaw ay isang pulubi, namamalimos kahit saan, hindi ka man lang marunong magbasa ng ilang malalaking titik, dito ka nagmamagaling. Hindi ko sinabi na mas magaling ang kakayahan ko sa medisina kaysa kay Tito Chen. Pero gusto kong sabihin na kaya kong gamutin ang sakit ni Tito Zhao. Walang katuturan. Jiang Xiaobei, kakagawa mo lang ng tinatawag na Light Master at akala mo ikaw ay isang taong iginagalang. Sa paningin ng lahat, ikaw, Jiang Xiaobei, ay isang mahirap at panandaliang multo at ako ang kinikilalang doktor. Pwede bang tumigil ka sa pagtatalo? May paraan ka ba para iligtas si tatay? Bakit ka sumisigaw? Hindi ba sinabi niya na mas magaling siya kaysa sa tatay ko? Hayaan mo siya. Lingling, huwag kang mag-alala. Gagalingin ko ang tatay mo. Binata, huwag mong isipin na pagkatapos mong magbasa ng mga librong medikal sa loob ng ilang taon ay kaya mo nang gamutin ang mga sakit ng tao. Ha ha ha. Hoy, talagang naglakas loob kang pumunta. Huwag kang magpasikat.
at magkunwaring may kakayahan kang wala kang alam sa medisina, pinapatay mo ang mga tao. Buksan mo ang iyong mga mata at panoorin mong mabuti. Banal na karayom ng Jinyang, ito ay gumagalaw kasama ng hininga. Alamin ang init ng kalan, alamin kung kailan uusad at aatras. Eliksir ng siyam na ikot, buhay ang katapat. Ito ang karayom ng ginintuang araw. Si Jiang Xiaobei, isang mahirap na pulubi. Paano siya magkakaroon ng banal na karayom ng Jinyang? Nagkakamali ba ako? Gumalaw ang mga daliri ni Tito Zhao. Mukhang flashback ito. Tapos na ba? Oo. Guro, kailan magigising ang tatay ko? Magigising siya sa lalong madaling panahon. Lingling, pumanaw na ang iyong ama. Pakiusap, magluksa ka. Tatay, Ay Zhao Lingling, pinatay mo ang tatay mo. Nagtiwala ka sa kontrabida. Lingling, huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Mahina na ang kalusugan ng tatay mo. Zhao Lingling, nagtiwala ka sa traidor na humantong sa malagim na kamatayan ng tatay mo. Zhao Lingling, malaki ang pagkakamali mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Napatay ng kaaway mo. Kung hindi mo ito magawa, gagawin ko ito para sa iyo. Bakit hindi ka natuto sa iyong mga pagkakamali? Akala mo ba ay may kasama ka? Na magagawa mo ang kahit anong gusto mo? Jiang Xiaobei, gusto mong angkinin si Zhao Lingling na pumatay kay Kuya Zhao. At ngayon inaapi mo ang anak ko, di ba? Akala mo ba dahil meron kang Golden Sun Divine Art ay magagawa mo ang kahit anong gusto mo? Zhao Lingling, ang tatay mo at kapatid ay parehong pinatay niya. Karapat dapat ka ba sa kanila? Tara, sige. Sino ang nagsabing pinatay ko si Chiu Zhao? Nandito si Chiu Zhao ngayon. Gusto mo pa bang makipagmatwiran? Bibilang ako hanggang 3 at siya ay mabubuhay. Ha? 3, Jiang Xiaobei, huwag kang magpanggap na multo. 2, May silbi ba ang mga pakulo mo? Mabubuhay mo ba siya? 1. Jiang Xiaobei, ngayon gusto mo pang... Humihilik si Chiu Zhao. tatay, buti naman, nagising ka na. Imposible ito. 20 taon ng doktor ang aking ama. Paano siya magkakamali? Alam ko na hindi ako lolokohin ng aking master. Mukhang mali ako. Hindi ko inaasahan na si Jiang Xiaobei ay may kakayahan talaga. Chen Erhe, tapos na ang bagay na ito. Ano pa ang sasabihin mo? Matanda na ako at malabo na ang aking mga mata. Normal lang na magkamali sa diagnosis. Narinig mo ba yon? Yun ay maling diagnosis. Tumpak ang sinabi ni Jiang Xiaobei. Sa totoo lang, si Chiu Zhao ay pinagaling ng aking ama. Para sa kalusugan ni Zhao, ilipat siya sa aking klinika. Pag-aaralan kong mabuti ang isang plano ng paggamot. Aalagaan ko ng mabuti si Kuya Zhao. Kayo ay magkakasabwat at mabagsik. Hindi na ako maniniwala sa inyo. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, hintayin ninyo na kunin ang kanyang bangkay. Wala ba akong maitutulong? Hindi si Chiu Zhao pinagaling mo. Ano ang silbi mo? Sinasabi mo pa na hindi ko siya pinagaling. Nakita ninyong lahat. Sa isang ineksyon, tinamaan ko ang namuong dugo ni Chiu Zhao. Kaya nagising siya. Normal lang na magyabang ang mga kabataan. Huwag mong kunin lahat ng papuri sa iyo. Chen Erhe. Ngayong ganito na ang nangyari. Kailan ka magsisinungaling sa publiko? Xiaobei, kung hindi dahil sa iyo ngayon, malilin lang ako ng matandang ito sa buong buhay ko. Kuya Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Ilang taon na kitang ginagamot, ginawa ko naman ang makakaya ko. At magkaugnay ang ating dalawang pamilya. Bakit mo tinutulungan ang isang tagalabas? Tagalabas. Sa ilalim ng iyong paggamot, Chen Erhe, taon-taon lumalala ang aking kalusugan. Malaki ang nagastos ko sa iyo.
Para kang linta na sumisipsip ng dugo. Hindi ka titigil hanggang sa maubos ang aking pamilya. Xiaobei, nagkamali si Tito Zhao sa'yo. Ang paggamot mo ngayon. Parang pinabata ako ng 20 taon. Jiang Xiaobei, hindi ko inaasahan na may kakayahan ka talaga. Isa kang nakatagong talento. Napakalakas ng aking master. Ito ay yung simula pa lang. Ikaw, Kahit may kakayahan medikal si Jiang Xiaobei, wala siyang lugar para gamutin ang mga pasyente. Wala man lang siyang mapagkukunan ng mga medisina. Oh, Sino ang nagsabing wala siyang medisina? Sa ngalan ng Liu Chamber of Commerce, mamuhunan sa klinika sa bayan ng Taoyuan. Mula ngayon, lahat ng medisina ay aasikasuhin ko, Liu Xiaoqian. anong ginagawa mo? Nagkamali ako ng intindi sa'yo kanina. Humihingi ako ng tawad sa'yo. kahit may medisina, kailangan din natin ng pahintulot ni Master Liu. Sa tingin mo tutulungan ka ni Master Liu? Narito si Master Liu. Ika-6 na guro, Chingching. Bakit ka nandito? Narinig ko na may nangyari sa'yo, kaya dinala ko si Master Liu dito. Chingching, napakabait mo sa akin. Pagpalain ng Diyos ang ating Taoyuan Village. Xiaobei, ikaw ang maswerteng bituin ng ating Taoyuan Village. Sixth Master? Pinoprotektahan mo rin si Jiang Xiaobei. Sinasabi ko sa iyo, matandang walang hiya ka. Kung maglakas loob kang paboran siya, hindi ka na namin pakikitunguhan sa Taoyuan Village. Xiaobei, handa ka bang gamutin ang mga taga Taoyuan Village? Oo, Ang Taoyuan Village Medical Hall ay umaasa sa iyo. hindi mabibigo si Jiang Xiaobei. Naway gamitin mo ng may husay ang mga pilak na karayom at gamot. At maging tapat sa iyong puso, ng buong puso upang pagalingin at gamutin ang mga tagabayan. Oo. Napakahusay mo talaga. Natugunan mo ang inaasahan ni Master Liu. Ikaw ay isang mabuting tao sa Taoyuan Village. Ikaw, paano kung may lupa ka at klinika? Magagawa mo ba ang trabaho ng pangangalap ng halamang gamot at pagpapakulo ng gamot? Pwede akong maging katulong. Natutunan ko ito para alagaan ang tatay ko sa lungsod. Kaya ko rin ito. Basta't makakasama ko si Xiaobei, kaya kong gawin ng kahit ano. Ang ating Taoyuan Village ay matagal ng sawa sa pang-aapi ng pamilya Chen. Sa inyo lang, nais niyong magbukas ng klinika, nag-i-illusion kayo. Meron kaming tricycle para tulungan kayong maghatid ng gamot. Tutulong din ako. Kaya kong gawin ang kahit ano. Lahat ito ay para sa ikabubuti ng ating Taoyuan Village. Susubukan namin ang aming mga kakaya. Mula ngayon, ang pamilya Chen ay hindi na muling darating sa Taoyuan Village o kayo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Naririnig mo ba ako? Kung muli kayong dumating sa aming nayon sa hinaharap, papapasukin ko kayo ng patayo at lalabas ng pahiga. Dahil naayos na ang lahat, umuwi na muna tayo. Ang compound na ito ng pamilya Chen ay sobrang mausok. Hindi ako komportable kahit isang segundo pa. Tara na. Dumating ka. Mali ang pagsisi ko sa'yo dati. Ang sabaw na gamot na ito ay ako mismo ang nagluto. Inumin mo ito bilang pagsisisi ko. Sinampal mo ako ng 3 beses dati. Ngayon, nagbago ang isip mo at nagluto ka ng sabaw para sa akin. Hindi, kailangan ko siyang asarhin. Aray, sobrang sakit ng mukha ko. Pakiramdam ko sa sabog na ang mukha ko. Jiang Xiaobei, huwag kang magpanggap dito. Hindi kita sinaktan ng malakas. Nagasira ka ng tadhana. Sobra kang mapaghigante. Hindi, maliban kung ikaw. Pakainin mo ako ng gamot. Xiangqian? Bakit namumula ang mukha mo? Ikaw? Aray, sobrang sakit ng mukha ko. Sobrang sakit. May utang ako sa'yo. Pakainin na kita, okay? Hindi dapat kita sinaktan dati nang hindi kita kilala. Kasalanan ko. Sige, Sige, anong sige? mainit. Mainit? Hindi ako naglagay ng sili. Bakit ka nagdudugo ang ilong? Buwisit, saan ka nakatingin?
Hoy, guro, pinagalit mo na naman ba si Changqian? Ang Xiaoshan na ito ay talagang isang masungit na babae. Xiaobei, masakit ba? Tama nga. Naisip mo na ba, guro, na kung si Changqian ay titira rin dito, Sina Jiang Xiaobei, Liu Qingqing at Ling Ling, bakit sila sobrang tapat sa pilyong ito? Hoy, bumalik ka agad. Sige. Tingnan mo ang ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Sikreto kang nagpondo ng isang klinika. Ngayon hindi lang ang mga tao ng Taoyuan Village, kundi pati ang mga kalapit na residente ay pumupunta doon. Ang mamahaling mga medikal na materyales ng grupo natin hindi na nabebenta. Anong gusto mo? Gusto kong patay si Jiang Xiaobei. Bakit? Isa lang siyang master ng sirang ilaw. Ang mga mamahaling medikal na materyales na yon ang pangunahing pinagkukunan ng kita. Nagbukas si Jiang Xiaobei ng klinika. At ginagamit ang mga murang medikal na materyales para gamutin ang sakit. Paano ba ako kikita? Hindi siya mali. Sagabal lang siya sa pagkakakitaan ko. Anong gusto mong gawin? Itong pulbos ay galing sa kanlurang rehiyon. Ito ay napakalason. Kailangan mo lang painumin siya nito, kahit isang lagok. Kahit na si Jiang Xiaobei ay master ng martial arts, mamamatay siya. Bakit ka nag-aatubili? Huwag mong kalimutan na ang lahat ng negosyo mo ay nasa ilalim ng kontrol ko. Alam ko ang kahalagahan. Magpakabuti ka. Sigurado ka? Huwag kang mag-alala. Walang pag-iingat si Jiang Xiaobei sa akin. Sigurado ako. Jiang Xiaobei. Liu Xiaoqian. Sa huli, ang pamilya San ay aking sariling pamilya. Si Jiang Xiaobei ay isang kasangkapan lang. Matagal ka na sa mundo ng negosyo. Bakit ka nag-aalangan ngayon? Jiang Xiaobei, kahit hindi ko gawin ito, magpapadala siya ng ibang tao para gawin ito. Mamamatay ka rin sa huli. Ayokong saktan ka. Ayaw mong gawin ng ano? Ate, nandito ka na naman para dalhan ako ng gamot na pagkain. Kaninang umaga. Pasensya na, hindi dapat kita ginanyan. Jiang Xiaobei, saan ka nang galing? Kakagaling ko lang sa klinika. Tinatanong kita, hindi mo pa sinasabi sa akin, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ako lang, ayoko lang maghatid ng gamot sa'yo isang buhong. Sana mamatay ka na. Pero natatakot ako na masayang ang pera ko. Ito, inumin mo. Inumin itong gamot 2 beses sa isang araw. Kapag gumaling ka lang, para magpatuloy kang kumita ng pera para sa akin. Ate Chian, napakabait mo sa akin. Ate Chian, ang gamot na pagkain na binigay mo sa akin ay talagang... Ikaw, Jiang Xiaobei, pasensya na, hindi ko sinadyang saktan ka. Lahat ito ay dahil nakaabala ka sa iba. Sun Yuxun, sigurado ka bang magtatagumpay si Liu Xiaoqian? Kahit na malakas ang babaeng ito, masunurin siya. Bukod pa riyan, lahat ng meron siya ay galing sa pamilya kong San. Tadhana niyang umasa sa pamilya kong Sun. Paano naman ang mga bagay na ipinangako sa akin ng grupo? Ang grupo ay nangako sa iyo hindi ko malilimutan, ngunit ang bagay na ito ay hindi maaaring maiugnay sa grupo sa anumang paraan. Naiintindihan ko. Kapag pinatay ni Liu Xiaoqian si Jiang Xiaobei, lilinisin ko ang grupo. Sa oras na yon, ilalagay ko lahat ng problema sa kanya. Ha ha ha. Siya ang asawa mo, kaya mo bang tiisin? Babae lang siya. Maraming babae. Bukod pa riyan, ipinangako sa akin ng grupo na maalis ko si Jiang Xiaobei. Bibigyan pa rin ako ng grupo ng mga benepisyo. Sun Yuxun, naging tapat ako sa pamilya San, ngunit ganito mo ako tratuhin. Naging bulag ako at nagkamali ako. Ano ang nagawa ko? Babae lang iyon, maraming babae. Bukod pa riyan, may ipinangako sa akin ng grupo. Naalis ko si Jiang Xiaobei. Bibigyan pa rin ako ng grupo ng mga benepisyo. Hindi kailangan kong iligtas si Xiaobei. Hindi ko pwedeng hayaan na may mangyari sa kanya. Maestro, oras na para kumain ng pansit.
Maestro, anong problema mo? Maestro, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan si Lingling. Maestro, Xiaobei. Anong nangyayari? Ayos naman siya. Bakit bigla siyang naging ganito? Xiaobei? hindi ko rin alam. Pagkapasok ko pa lang ganito na si Maestro. Ano ang gagawin natin ngayon, Ching Ching? Xiaobei. Mainit ang tubig. Xiaobei, kapit lang. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Tiis ka lang. Maestro, wala kang dapat mangyari. Tubig. Narito na ang tubig. Xiaobei? Tubig. Ano ang gagawin natin? Hindi man lang makainom ng tubig si Maestro. Maestro, malapit na ba siyang mamatay? Maestro. Tubig. Sa oras na ito, Lingling, lalo tayong hindi dapat mataranta. Lumabas ka at kumuha ng isang timba ng tubig at papalamigin natin si Xiaobei. Dali! Xiaobei, tiyak na ililigtas kita. Di ba sabi mo ako ang magiging asawa mo? Wala pa akong naibigay na anak na lalaki sa iyo. Tubig. Hindi mo ako pwedeng iwan. Bilisan mo. Bilisan mo. Xiaobei, dapat walang mangyari sa iyo. Master, dapat walang mangyari sa'yo. Xiaobei, dapat kang gumising agad. Diyan, halika at tingnan mo si Master. Anong nangyari sa kanya? Qian, pakiisip ng paraan. Dapat mong iligtas si Xiaobei. Meron akong paraan para iligtas siya. Pumunta ka sa bahay ni 6th Grandpa para kunin ang life-saving pill. Mananatili ako at aalagaan siya. Sige, tara na. Tara na, bilis. Tara na. Xiaobei, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Ang init sobra. Ang tagal na. Bakit ang init pa rin? Xiaoqian, utang mo lahat ito sa kanya. Jiang Xiaobei, pasensya na, kasalanan ko lahat. Dapat walang mangyari sa'yo. Si Jiang Xiaobei ay ginamit ang paraan ng isip upang sumipsip ng enerhiya at malagpasan ang Qi refining stage at makamit ang foundation establishment. Ang Yang Shengong ay gumagalaw kasabay ng hininga. Alamin kung kailan susulong at aatras. Siyam na pag-ikot na elixir. Lumabas ang hininga. Bakit mainit pa rin? Hindi. Kailangan kong patuloy na palamigin si Xiaobei. Anong ginagawa mo? Sa wakas nagising ka na. Ano ang tinitingnan mo? Tingnan mo ulit. Mabubugbog ka. Iniligtas mo ako. Handa ka bang saktan ako? Sabi ko na nga ba, dapat hinayaan na lang kitang masunog. Naguguluhan din ako. Bakit hindi mo na lang ako hinayaang masunog? Dahil ako, Jiang Qian, nahanap ko na ang gamot na pampananatili ng buhay para sa'yo.
Guro, sa wakas nagising ka na. Buwisit ka, sa wakas nagising ka. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Salamat. Guro. Pero paano ka biglang naging ganito? Aksidente akong kumain ng mga nakalalasong halaman. At aksidenteng nakakain ng lason. Jiang Xiaobei, sa kinabukasan, huwag ka nang gagawa ng ganyang mapanganib, okay? Naiintindihan mo ba? Chingking, huwag kang mag-alala. Hindi na ako gagawa ng ganong mapanganib na bagay. Guro, si Lingling ay nag-aalala rin sa'yo. Hindi, Xiaobei. May naghahanap ng gulo. Xiaobei kayo. Magpahinga ka ng mabuti. Aalis na ako. Sasamahan kita. Si Sun Yuxun siguradong dumating. Sino si Sun Yuxun? Ipapaliwanag ko sa'yo ng dahan-dahan. Sige, sabay tayo. Ngayon dapat kong ayusin ito kay Sun Yuxun. Salamat sa'yo. Mahal, magtatagumpay ako sa lalong madaling panahon. Nananaginip ka. Paano mo ako masasabihan ng ganyan? Gusto ko pa ring dalhin ka upang makita ang imperyong itinayo ko para sa'yo. Tigilan mo na ang pag-arte dito. Ang usapan mo sa misteryosong tao, narinig ko lahat. Ha? Narinig mo? Ngayong wala na si Jiang Xiaobei, sa tingin mo sikat ka pa rin? Sino ang tumatawag sa pangalan ko? Hindi ka patay. Ikaw nagago, buhay ka pa. Paano namatay si Xiaobei? Sun Yuxun, ikaw na gago. Bakit ka naglakas loob pumunta dito at mang-istorbo? Liu Xiaoqian, sinira mo ang magaganda kong gawa. Pagsisisihan mo ito. Hindi ka pakakawalan ng grupo. Ang pagsisisi ko lang ay hindi kita nakita ng malinaw ng mas maaga. Alam ang iyong sabuatan natural, hindi na ako magkakamali ng pareho. Anong ibig mong sabihin? Xiaobei, huwag kang magpigil para tanggalin ang goong ito. Sige, Xiaoqian. Ayos lang, papatayin ko siya. Kaya ko pa ring tapusin ang plano ng grupo. Dumating ka sa tamang oras. Maaari ko lang subukan ang aking lakas. Tigilan mo ang yabang mo. Kung sino mang pumatay kay Jiang Xiaobei ay gagantimpalaan. Bakit ang lakas ng taong ito? Kailangan ko nang umalis ngayon. Halika. Kuya Jiang, kasalanan ko na hindi kita nakilala. Pakawalan mo na ako na parang utot. Sinaktan mo muna ako at saka si Ate Chan. Hindi tama na pakawalan ka. Teka. May huling sasabihin ka ba? Liu Xiaoqian, iligtas mo ako. Asawa, iligtas mo ako. Ito ang kabayaran na nararapat sa iyo. Ang aming taon ng pag-ibig sa pag-aasawa, wala ka bang pakialam? Pagmamahal ng mag-asawa, kailan mo ako itinuring bilang asawa mo? Piyesa lang ako ng pamilya Sun mo at kasangkapan na pwedeng sisihin anumang oras. Hindi naman, hindi. Asawa, kailangan mong maniwala sa akin. Ginawa ko lahat ito para sa iyo. Tigilan mo na ang pagmamatuwid. Ikaw ay isang makasariling tao. Huwag mong sabihin na para sa akin. Makakaramdam lang ako ng pagkasuklam. Mahal, kitang-kita ang katapatan ko sa iyo. Kung may kasinungalingan, sasapian ako ng kidlat. Haha, kahit ang Diyos ay hindi makatiis. Hinding-hindi ako maniniwala sa anumang salita mula sa iyong bibig. Huwag mong sayangin ang iyong hininga sa kanya. Ipapadala ko na siya sa hari ng impyerno ngayon. Teka. Dahil sa pagiging mag-asawa, umalis ka na. Huwag ka nang magpakita muli sa Taoyuan Village. Salamat. Ate Chian, tumigil ka na sa pag-iyak. Kung patuloy kang umiiyak, masisira ang makeup mo. Sino ang umiiyak? Malaki lang ang buhangin sa labas. Nabulag ang mga mata ko. Sunstorm? Nasaan ang sunstorm? Aray. Masakit. Ayos ka lang ba? Hindi naman ako malakas. Masakit ang puso ko. Naaawa ako sa'yo, hindi mo dapat ipagdalamhati ang isang taong hindi karapat-dapat. Ate Chian. Ate Chiangqian, hinalikan mo ako. Dapat kang managot sa akin. Xiaobei, ginalit mo na naman ba si Changqian? Paano ko naman binuli niya ako? Dapat siyang managot sa akin.
Sige, tumigil na kayong dalawa sa gulo. Malapit na tayong kumain. Xiaobei, nagluto rin ako ng chicken soup para sa'yo para lumakas ka. Chicken soup na naman? Lalason mo ba ako? Oh. Kasama kayong tatlo? Ang buhay ko ay kumpleto na rin.